Mga mahal na kaibigan, kumusta po kayo? Nawa po ay narating kayo ng programang ito ng Iglesia ni Cristo na nasa mabuting kalagayan sa piling po ng inyong mga mahal sa buhay. Welcome po sa programang ito ng Iglesia ni Cristo, Reconnect and Evangelical Mission. Ang programang ito ay naglalayon na ihayag po sa mga tao ang mga kalooban o katotohanan mula po sa ating Panginoong Diyos nang sa ganon, kapag ang mga ito ay sinampalatayanan at tinupad ng tao, sila po ay makararating sa Panginoong Diyos o magtatamo po ng kaligtasan. Mga kaibigan, hangad po namin na muli ay makasama namin kayo sa kabuuan ng gagawin po nating napakahalagang pagtalakay ngayon. Sa panahon natin ngayon, mga mahal na kaibigan, marami po mga tao ang buhos ang kanila pong buong panahon, lakas at pag-iisip sa paghanap po ng mga bagay na material o sa kanila pong pagpapaunlad ng kanilang kabuhayan o pagpapakayaman sa buhay na ito na ang akala po ng marami ay iyon po ang magbibigay sa kanila ng lubos na kasiyahan at kaligayahan. Kaya maraming mga tao ang nalulugmok po sa pagiging materialistic. Hindi naman po kalaban ang Biblia ng pagkakaroon po ng kayamanan, lalo na po at ito'y nakuha sa mabuting paraan. At mga kaibigan, hindi rin po tutol ang Biblia na ang tao po ay maging masaya o masiyahan sa kanyang tinatamasa. Ang masama po ay kung sa mga bagay na lamang ukol sa buhay na ito, naubos po ng tao ang kanyang lakas at panahon. At nakikita naman natin na marami po sa mga tao ngayon sa panahon natin ang ganyan po. At hindi po nila nagagawa ang lalong mahalaga na yun pa naman ang dahilan ng kanilang pag-iral sa mundong ito. Mga mahal na kaibigan, dapat pa ba tayong magtaka na ito po ang naging kaisipan ng karamihan sa ating panahon ngayon? Meron bang sinasabi ang Biblia tungkol po sa kung paano namumuhay ang karamihan sa mga tao sa ating panahon? Ang babasahin ko po sa inyo ay pahayag ng ating Panginoong Hesukristo na nakasulat po dito sa Lucas 17:26 hanggang 30. Sa pagbabalik ko, ang sanlibutan ay magiging mapagwalang bahala sa mga bagay ng Diyos, tulad ng mga tao sa panahon ni Noe. Kumain sila at uminom at nag-asawa, ginagawa ang lahat ng bagay na karaniwan nilang ginagawa. Hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong at dumating ang baha at nilipol silang lahat. At ang sanlibutan ay magiging tulad ng panahon ni Lot. Ginagawa ng mga tao ang kanilang pang-araw-araw na gawain, kumakain at umiinom, bumibili at nagtitinda, nagsasaka at nagtatayo. Hanggang sa umaga nang lisanin ni Lot ang Sodoma. Pagkatapos, ang apoy at asupre ay umulan mula sa langit at nilipol silang lahat. Oo, gagawin ng mga tao ang mga bagay na karaniwan nilang ginagawa hanggang sa oras ng aking pagbabalik. Ayon po sa ating Panginoong Hesukristo, sa Kanya pong pagbabalik, ang sanlibutan po ay magiging mapagwalang bahala sa mga bagay ng Diyos. Gaya po ng mga tao noon sa panahon ni Noe, bago dumating ang malaking baha. At noong panahon naman ni Lot, bago winasak ng Diyos ang Sodoma at Gomora. Kaya hindi na po nakapagtataka, mga kaibigan, na kung ano ang ginagawa po ng mga tao noon ay nakikita rin natin sa karamihan ng mga tao sa kasalukuyan. Gumagawa po sila ng mga bagay na pakikinabangan lamang nila sa buhay na ito. Sila po ay kumakain, umiinom, bumibili, nagbibili, nagsasaka. Lahat ng mga ginagawa nila ay mga gawain na para sa kanilang material na kapakinabangan. Gaya ng ating nabasa, ito po ay magiging pangkaraniwang gawain o business as usual para sa mga tao ng sanlibutan ito. Ano po bang kamalian sa ganitong uri ng kaisipan? Ang sabi po ng ating Panginoong Hesukristo, binasa natin kanina, na ang mga taong ganon ay malilipol po eh. Gaya ng mga tao noon sa panahon ng Sodoma at Gomora na nilipol po ng ating Panginoong Diyos. Ngunit, ibig po bang sabihin, mga mahal na kaibigan, ay hindi na natin dapat na intindihin ang mga bagay na ukol sa mundong ito?
Hindi po ganyan ang ibig sabihin. Mahalaga rin po ang mga bagay na yon, subalit meron pong higit na mahalaga kaysa mga yon. Ano po ba ang higit na mahalaga kaysa mga bagay na nasa mundong ito? Babasahin po namin sa inyo ang pahayag din ng ating Panginoong Jesucristo dito po sa Mateo 6:31 hanggang 33. Ganito po ang sagot ng Biblia. Kaya huwag kayong mabalisa sa anumang paraan tungkol sa pagkakaroon ng sapat na pagkain at pananamit. Bakit ninyo tutularan ang mga pagano sapagkat ipinagmamalaki nila ang lahat ng mga bagay na ito at labis na nababalisa tungkol sa mga ito. Subalit alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang mga ito at ipagkakaloob niya ang mga ito sa inyo kung siya ang gagawin ninyong una sa inyong buhay at mamuhay ng ayon sa kanyang kagustuhan. Mga mahal na kaibigan, itinuturo po sa atin ng Panginoong Jesucristo na unahin po natin ang ating Panginoong Diyos sa ating buhay at mamuhay tayo ayon sa kanyang kalooban. Ang atin pong kaugnayan sa ating Panginoong Diyos ay higit na mahalaga kaysa alinmang bagay sa mundong ito. At ang paraan po, mga mahal na kaibigan, upang mapanatili natin ang mabuting kaugnayan sa ating Panginoong Diyos ay sa pamamagitan po ng pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Ngunit ang tanong ay, paano naman ang ating mga pangangailangan at iba pang mga alalahanin sa buhay na ito? Hindi ba't mahalaga rin ang mga yon? Mahalaga rin po. Subalit ayon po sa ating Panginoong Jesucristo, binasa natin kanina, hindi natin kailangang mabalisa tungkol sa mga yon. Sapagkat ang mga hentil, pagano lamang ang gumagawa nito. At ipinagmamalaki pa nila ang lahat ng mga bagay na ito at labis po na nababalisa tungkol sa mga ito. Sino po ba ang tinutukoy na mga hentil, pagano? Sila po ang mga taong hindi po kumikilala sa tunay na Diyos. Sapagkat hindi nila nakikilala ang tunay na Diyos, ang kanila pong mga kaisipan ay nakatuon lamang po sa mga bagay na panlupa o mga material na bagay lamang. Hindi po nila alam na meron pong araw ng paghuhukom. Meron din pong iba na bagamat alam nila na may araw ng paghuhukom, hindi naman pinaghahandaan ang pagdating po sa napakahalagang araw na yon. At kung naghahanda man, hindi po tama ang kanilang paghahanda. Nais namin ipapansin sa inyo, mga mahal na kaibigan, na malinaw po sa pagtuturo ng ating Panginoong Jesucristo na ang dapat na ipagpauna ng tao sa buhay niya ay ang ukol po sa mga bagay na espiritual at hindi po mga bagay na material. Mga minamahal naming taga-subaybay, ito po ang dahilan kung bakit namin kayo kinukumbinsi na magsuri sa mga aral ng Panginoong Diyos na nakasulat po sa Biblia. Hindi lamang namin hangad na kayo po ay magtagumpay sa buhay na ito, kundi lalong hangad namin na magtamo kayo ng pinakamahalagang pagpapala mula sa ating Panginoong Diyos. At upang ito po ay matupad, kailangan natin na gawin nating prioridad ang ating Panginoong Diyos, siya ang pangunahin sa ating buhay. Ang pakikinig po sa kanyang mga salita, mga mahal na kaibigan, ay isang mabuting pagsisimula. Sapagkat ang pagkakilala po sa kung ano po ang ibig ng Panginoong Diyos na dapat nating gawin ay magbibigay sa atin ng mabuting kapalaran. Hindi lamang po sa buhay na ito, kundi lalo na po sa buhay na darating. Ngayon, bakit tayo nakatitiyak na kung uunahin natin ang mga spiritual na bagay, ay hindi tayo malulugi, kundi magkakaroon tayo ng mabuting kapalaran? Ang babasahin ko po ay ang nakasulat dito po sa Awit 37, 34 hanggang 38. Ganito po ang nakasulat sa Biblia. Huwag kayong mainip sa pagkilos ng Panginoon. Patuloy kayong buong tatag na lumakad sa kanyang landas. At pagdating ng takdang panahon, pararangalan niya kayo ng bawat pagpapala at makikita ninyong malilipol ang masama.
Nakita ko mismo ito na nangyari. May isang taong palalo at masama, kasing tayog ng puno ng sedro ng Lebanon. Ngunit, nang muli akong tumingin, wala na siya. Hinanap ko siya, ngunit hindi ko siya makita. Ngunit iba ang mangyayari sa taong matuwid. Para sa taong matuwid, ang walang kasalanan, ang tapat, ang tao ng kapayapaan, meron siyang magandang kinabukasan sa kanyang unahan. Para sa kanya, merong maligayang wakas. Ngunit ang masasama ay lilipulin at ang kanyang kasaganaan ay puputulin. Mga mahal na kaibigan, tinityak po ng Biblia na ang mga taong matatag na lumalakad sa landas ng Diyos, ang katumbas po noon ay inuuna po nila ang espiritual na bagay, espiritual na kapakanan, meron po silang magandang kinabukasan sa kanilang hinaharap. Ano po ba ang magandang kinabukasan na tinutukoy ng Biblia na tatanggapin po nila? Tiyak po nilang tatanggapin ang mga pangako ng Diyos na pagpapala, hindi lamang po sa buhay na ito, kundi lalo na po sa buhay na darating, ang buhay na walang hanggan. Kaya paano kung makakita tayo ng mga taong hindi po naniniwala sa Diyos at ng mga taong namumuhay naman ng labag sa kalooban ng ating Panginoong Diyos, pero sumasagana sa buhay na ito? Dapat ba silang kainggitan? Ba hindi po? Ang tama ay manatili pa rin tayong naninindigan sa espiritual na uri ng pamumuhay. Bakit hindi tayo dapat na mainggit sa mga taong maunlad man sa buhay na ito? Subalit hindi naman ginagawa ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat ayon nga po sa Biblia, binasa natin kanina, ang masasama ay wawasakin. Paulit-ulit po natin itong nasasaksihan at napapatunayan na ito'y totoo, mga mahal na kaibigan. Ang mga taong nagsisagana dahil sa masamang paraan, mga taong kumakalaban sa ating Panginoong Diyos at sa kanyang mga kautusan, sila'y dumarating at umaalis. Gaya ng sinasabi po ng Biblia, nakikita natin sila, ngunit sa muling paglingon ay wala na sila. Ngunit ang kapalaran po, kagaya ng nabasa natin kanina, ang kapalaran ng buhay ng mga taong sumusunod sa kalooban ng Panginoong Diyos, yaong isinuko ang kanilang buhay sa ating Panginoong Diyos ay iba po . Ang wakas nila ay magiging masaya. At ang wakas na yon ay hindi po maihahambing sa alinmang material na bagay sa mundong ito. Mga mahal na kaibigan, hangad po namin na tayong lahat ay magkaroon ng ganyang wakas. Ang magandang wakas na yun po ang pagtatamo ng buhay na walang hanggan sa bayang banal. At makatitiyak tayo na matatanggap natin ito kung gagawin lamang natin ang kalooban ng ating Panginoong Diyos at uunahin po natin siya sa ating buhay. Kaya nararapat lamang na itanong natin sa Biblia, ano po ba ang ibig ng Panginoong Diyos na gawin ng tao? Upang ang tao ay magkaroon po ng magandang wakas na ang tinutukoy po nito ay ang pagkakaroon ng buhay na walang hanggan o kaligtasan. Pakinggan natin ang nakasulat dito po sa 2 Pedro 3:13 hanggang 14. Ganito po ang sagot ng Biblia. Ngunit sang-ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na pinaghaharian ng katarungan. Dahil dito, mga kaibigan, yamang ito ang inyong hinihintay. Sikapin ninyong makipagkasundo sa Kanya at mabuhay ng walang dungis at kapintasan. Malinaw po ang dapat na gawin ng tao. Dapat ay sikapin ng taong makipagkasundo sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat malinaw pong nakasulat sa Biblia, ang tao ay nagkasala at dahil po sa kasalanan ng tao, ang tao po'y nahiwalay at naging kaaway ng ating Panginoong Diyos. At pinasyahan ng Diyos na ang tao ay magbabayad sa nagawa niyang kasalanan, ang kabayaran ay kamatayan, ang tinutukoy po ay ikalawang kamatayan sa dagat-dagatang apoy. Kaya ano pong kailangan ng tao? Ang pakikipagkasundo muna sa ating Panginoong Diyos. At pag nagawa ng tao yon,
Ano ang kasunod? Ang sabi po ng ating nabasa, dapat mamuhay siya ng walang dungis at walang kapintasan. Kaya dapat nating itanong sa banal na kasulatan, paano po ba magagawa ng tao ang makipagkasundo sa ating Panginoong Diyos? Paano niya magagawa yung pamumuhay ng walang dungis at walang kapintasan? Biblia din po ang sasagot, mga mahal na kaibigan. Dito naman po sa Colosas 1:20 hanggang 22. At sa pamamagitan ng anak, ginawa ang pakikipagkasundo sa Kanya ng lahat ng bagay dito sa lupa at maging sa langit, sa pamamagitan ng pagbububo ng Kanyang dugo sa krus. Dati, malayo kayo sa Diyos at ibinilang na kaaway dahil sa masama ninyong pamumuhay. Gayon ay nakipagkasundo na kayo sa Kanya sa pamamagitan ng kamatayan ng Kanyang pisikal na katawan upang maiharap niya kayo sa Kanya na banal, walang kapintasan o batik. Malinaw po ang pahayag ng banal na kasulatan na ang sabi po, nakipagkasundo na kayo sa Kanya sa pamamagitan ng kamatayan ng Kanyang pisikal na katawan. Kaya kailangan po na ang tao ay makasama doon sa pinaghandugan ng Panginoong Hesukristo ng Kanyang buhay, kasama doon sa nakidabang sa kamatayan ng Panginoong Hesukristo. Ano po ang katumbas noon? Kasama po sila sa pagbububo ng dugo o ng pagtubos na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan po ng Kanyang dugo. Ano po ang matatamo ng tao pagka siya'y kasama doon sa tinubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo? Ang sabi, upang maiharap niya kayo sa Kanya na banal, walang kapintasan o batik. Ito po muna ang dapat na matiyak ng tao. Kasama ba siya sa tinubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo? Nang sa ganon, ang Kanya pong kabutihan, ang pagsunod sa mga batas, ang Kanyang pamumuhay ng matuwid, ay kapakipakinabang, tatanggapin ng Diyos at ituturing na kabanalan sapagkat nakasama na po doon sa tinubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang mahalagang tanong, mga mahal na kaibigan, sino po ba ang tinubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo ayon po sa Biblia? Pakinggan ninyo ang nakasulat dito po sa Gawa 20:28. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng Kanyang dugo. Malinaw po, mga mahal na kaibigan, na ang binili o tinubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo ay ang iglesia ni Kristo. Kaya ang pinatutunayan po nito, nasa loob po ng iglesia ni Kristo ang mga taong tunay na naipagkasundo na sa ating Panginoong Diyos. Sila po ang tinubos ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Kaya ang amin pong pag-anib sa iglesia ni Kristo, mga mahal na kaibigan, ay pagsunod namin sa kung ano po ang ibig ng Diyos na gawin ng tao upang ang tao po ay magtamo ng magandang wakas, magtamo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Mga mahal na kaibigan, kagaya po ng ating napag-aralan kanina, hindi po masama na harapin ng tao ang pagpapaunlad ng kanyang kabuhayan, ang pagnanais niyang yumaman, ngunit dapat dating tandaan, yan po ay para lamang sa buhay na ito. Ang pinakamahalaga po, unahin ng tao ang pagsunod sa kung ano ang kalooban ng Panginoong Diyos na dapat ang tao po ay maisagawa ang tamang pakikipagkasundo sa ating Panginoong Diyos sa paraang tiyakin po niya, kabilang siya doon sa mga tinubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo o nasa loob po siya ng Iglesia ni Kristo. Sapagkat kapag ang tao ay kaanib sa Iglesia ni Kristo, hindi man niya makamit ang karangyaan sa buhay na ito. Ngunit pagdating po ng araw ng paghuhukom, palibasay sila po ang pinangakuan ng Diyos na magkakaroon po ng magandang wakas, sila po ang magtatamo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan na hindi po matutumbasan ng anumang bagay sa buhay na ito. Mga mahal na kaibigan, lalo po kayong magagabayan at matutulungan sa inyo pong pagsusuri kung patuloy po ninyong panuurin at subaybayan ang mga programa
ng himpilang ito ng Iglesia ni Cristo, maging ang mga programa namin sa INC Radio at mga programa sa internet. At inaanyayahan din po namin kayo na daluhan ang mga pag-aaral ng mga salita ng Diyos doon sa dako na malapit po sa inyo. At sana makadalo rin kayo sa pagsamba na isinasagawa ng Iglesia ni Cristo sa loob po ng gusaling sambahan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay.